Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. May 1999, isang minor de edad na babae ang pumasok sa istasyon ng mga pulis. Siya ay kinilalang si Afong. Hindi siya hinuli, wala siyang kasama at mag-isang umiiyak. Tahimik, nanginginig, parang nilalamig kahit na tirik ang araw. Sinabi niya sa mga pulis na may sumusunod sa kanya. Hindi tao, kundi isang multo. Multo umano ng isang babaeng nakagapos at pinaslang. Hindi agad siya pinaniwalaan ng mga pulis. Pero habang lumalalim ang kanyang mga salaysay, unti-unting nadiskubri ang isang krimen na halos hindi kayang paniwalaan ng isip ng isang tao. At ikinuwento nga ni Afong sa mga pulis ang isa sa pinakamalupit na krimen na nangyari sa kasaysayan ng Hong Kong. Ito ay kwento ng isang babae na pinili lamang magbagong buhay, pero tinanggalan siya ng karapatang mabuhay. Ito ay kwento ng mga taong walang konsensya. At ang tourist spot na Tsim Sha Tsui ay tila naging isang saksi sa malagim na krimen. At sa gitna nga ng lahat ng ito, isang Hello Kitty na manika. Makulay ang panlabas pero sa loob nito ay may tinatagong bungo. Tara, pag-usapan natin ang kaso ng Hello Kitty murder na yumanig sa buong Hong Kong at buong mundo. Si Fan Man-yi, ang biktima sa ating kwento, ay isinilang ng 1976 sa Shenzhen, China. Isang batang hindi nabigyan ng pagkakataong makatikim ng normal na buhay. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang at siya ay ipinasok nga sa ampunan sa murang edad. Sa halip na pagmamahal at kalinga, disiplina at kawalan ng direksyon ang naging baon niya sa paglaki. At pagdating niya ng 15 years old, ipinatapon siya sa labas ng bahay ampunan sapagkat masyado na siyang matanda para alagaan pa habang buhay sa ampunan. Kaya si Fang ay walang tahanan, walang pamilya at wala siyang gabay sa kanyang paglaki. At sa lansangan nga ng Hong Kong, napilitan si Fang na humanap ng paraan para mabuhay. Sa lansangan, unang nakilala ni Fan ang ipinagbabawal na gamot. Dito niya unang pinasok ang prostitusyon. Hindi dahil gusto niya, kundi wala siyang ibang alam na paraan para mabuhay. Sa murang edad, naging biktima siya ng karahasan ng mundo, ng sistema at ng kahirapan. Pero sa kabila nito, may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao na lumalaban sa buhay. Sa mga sumunod na taon, sinubukan niyang magbago. Nagtrabaho siya sa isang club bilang hostess at doon niya nakilala ang isang lalaki. Isang customer na kalaunay naging asawa ni Fan. Nagkaroon siya ng anak at dito na nga nagsimulang umasa si Fan. Pinangarap niya na magkaroon ng maganda at maayos na buhay. Nagdesisyon siyang huminto sa ipinagbabawal na gamot, lumayo sa dating buhay at pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya. Ilang taon siyang nagpakasipag, kumayod, tiniis ang hirap sa nightlife ng lungsod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit ang lungsod na kanyang tinitirhan ay punong-puno ng kasalanan. Ang nakaraan ay laging may paraan para bumalik. Hindi minsan sa anyo ng masamang bisyo kundi sa anyo ng lalaking dati niyang naging kliyente. Isang lalaki na may atraso si Fang. At hindi niya inaasahan na siya ay sisingilin. At ang kabayaran, ang mismong buhay ni Fan. Sa likod ng karumal-dumal na krimen sa kasong ito ay isang grupo ng mga taong walang takot at tila walang puso. Ang utak nga sa krimen ng Hello Kitty murder ay kinilalang si Chan Man-lok, 33 years old. Isang kilalang miyembro ng Hong Kong Triad, ang sindikatong gumagalaw sa ilalim ng lipunan. Pinapatakbo ang drug trade, illegal gambling at iba pang kriminal na aktibidad. Si Chan ay isang drug dealer, may kasaysayan sa karahasan at kilala sa pagiging brutal sa sinumang lumalaban o hindi nagbabayad ng mga utang sa kanya. Isa siya sa mga taong kapag nagagalit, hindi basta-basta nagpapatawad. At sa pamumuno ni Chan, may dalawa siyang kasabwat sa krimen. Si Liu Xingshou, 26 years old, tahimik,
pero may madilim na reputasyon sa likod ng mga eskinita ng Hong Kong. Itinuturing siyang kanang kamay ni Chan. At ang pangalawang kasabwat ni Chan ay kinilalang si Leong Wai Lun, 21 years old. Pinakabata sa grupo ni Chan. Malapit sa mundo ng droga, mabilis mapikon at walang pakialam kung sino ang kanyang masaktan. Isa rin siyang fixer ng grupo, nag-aayos ng mga koneksyon, sumasalubong sa mga kliyente at kung kailangan, pumatay. At ang pinaka nakakagulat nga sa lahat, ang isa sa mga kasabwat sa krimen ay isang menor de edad na batang babae na pinangalanan lamang sa korte na Afong. Kung maaalala nyo, siya ang pumunta sa police station at sinasabing hinahabol siya ng multo. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi nilahad sa balita. Prinotektahan ng batas ng Hong Kong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pero ayon sa mga sabi-sabi, siya ay kasintahan ni Chan. Isang minor de edad na sa halip nga na nasa paralan ay nasa madilim na mundo ng krimen. Ginagamit siya sa mga transaksyon at sa kasong ito, isa siyang aktibong kalahok sa kalbaryong sinapit ng biktimang si Fan Man Yi. At ang dahilan ng lahat ng ito, mukhang maliit sa paningin ng iba, pero sa mata ng isang kriminal na gaya ni Chan, ito ay isang insultong dapat pagbayaran. Ayon sa mga balita, si Fan Man Yi ay nagnakaw umano kay Chan ng 4,000 Hong Kong dollars o katumbas ng 29,000 pesos mula kay Chan nang siya ay naging kliyente ng babae. Nang nalaman nga ni Chan na siya ay ninakawan, pinilit niya si Fan na isauli ang pera. Pero hindi ito sapat para kay Chan. Hindi lang dapat isauli ni Fan ang pera na kanyang ninakaw. Dapat may mas malalim pa ang kapalit. Hindi lang pera ang nawala kay Chan dahil para sa kanya, pride, ego at control ang nawala. Insulto para sa kanya bilang leader na siya ay inisahan at niloko. At ang tanging paraan para makabawi ayon sa paniniwala ni Chan, parusahan si Fang ng sobra pa sa nararapat. At March 17, 1999, sinimula niya ang plano laban kay Fang. Kasama ang kanyang mga tauhan at kasabwat, dinukot nila si Fan Man Yi. Isinakay sa isang sasakyan at dinala sa isang apartment sa Tsim Sha Tsui, lugar na maraming tao sa Hong Kong at tourist spot. At ang apartment nga ay pagmamayari ng dalawang tao na si Asam at Akaw na wala namang kinalaman sa krimen. Pero sa loob ng kanilang apartment, hindi naririnig ng kahit sinong kapitbahay si Fan. Wala silang narinig na sumigaw, kaya walang nakialam. Wala ring tumulong kay Fan. At dito na nagsimula ang isang buwang impyerno, isang kalbaryo na walang katiting na awa para sa buhay ni Fan. Isang buwan nilang kinulong si Fan sa loob ng nasabing apartment. Pero ang lugar na iyon ay hindi lang basta naging kulungan ni Fan. Ito ay isang impyerno para sa kanya kung saan natikman niya ang hagupit ng parusa ni Chan. Araw-araw ginigising si Fan kahit hindi araw. At nagigising siya dahil sa mga sakit. Ayon nga sa mga balita, walang tigil na ginahasa at pinahirapan ang biktima. At ayon nga sa witness na si An Fong, pinipigilan umano ni Fan na sumigaw dahil alam niya kapag siya ay sumigaw, lalo siyang pahihirapan. Ayon nga sa mga ulat, ang leader na si Chan ay sinipa ang biktima ng napakaraming beses sa ulo. Dahilan para unti-unti siyang manghina. May pagkakataon pa nga na habang sinasaktan si Fang, pinipilit pa siyang ngumiti. At sa huli, hindi saksak o bala ang pumatay kay Fan Man Yi, kundi ang dahan-dahang paghina ng kanyang katawan at paghina ng kanyang loob para mabuhay. Pagkatapos ng halos isang buwan pagdurusa, tuluyan na nga pumanaw si Fan Man Yi sa loob ng apartment. Pero hindi pa doon natapos ang kanyang bangungot. Sa halip na i-report ang kanyang pagkamatay sa mga pulis o ilibin man lamang ang kanyang labi, pinaniniwalaan na hiniwalay-hiwalay pa ang labi ni Fan ng mga salarin para mawala ang anumang bakas ng ebidensya ng krimen. At ang ilang bahagi ng labi ng biktima ay itinapon umano sa basurahan ayon sa mga reports. Pero ang pinaka nakakilabot sa lahat, ang kanyang bungo ay hindi nila itinapon. Hindi rin nila itinago ito sa kung anong kahon.
At ayon nga sa mga salarin, ipinasok ng mga salarin ang isang parte ni Fan sa loob ng isang Hello Kitty na manika. Isang stuffed toy na mermaid na Hello Kitty. Makulay, maputi, may buntot na parang sirena. Isang laruan na karaniwang niyayakap ng mga bata habang sila ay natutulog. Ngunit sa kasong ito, ginawang taguan ito ng labi ni Fang. Ang Hello Kitty nga ay isang simbolo ng kabataan, kasiyahan at pagka-inosente. Ngunit ito ay naging maskarang nagtatakip ng isa sa pinaka-brutal na krimen sa kasaysayan ng buong Hong Kong. Kaya naman ang kasong ito ay tinawag na Hello Kitty Murder Case. Dahil pinaniniwalaan na ang bungo ng biktima ay inilagay sa loob ng stuffed toy. Matapos ang lahat ng sakit, pananakit at pagkawasak ng isang buhay, dumating ang pinaka hindi inaasahang boses ng katotohanan. Hindi mula sa mga pulis, hindi mula sa mga testigo, kundi mula mismo sa grupo ng mga salarin. At ang naging boses ni Fan sa kabilang buhay ay si Fang Ong. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang naging susi sa pagkakadiskubri ng kaso. At makalipas ang ilang linggo mula sa pagkamatay ni Fang, sinabi niya sa mga pulis na nagsimula raw siyang makakita ng mga multo. Araw-araw hindi raw siya tinatantanan ng imaheng kanyang naaalala. Isang babaeng duguan na umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Sa madaling salita, minumulto ni Fan si Afong. Hindi siya mapakali, hindi siya matahimik at hindi niya kayang dalhin ang bigat ng kanilang ginawa. At si Afong ay hindi pinatulog ng kanyang konsensya. Marahil na rin ay dahil sa kanyang murang edad. Kaya nga noong May 1999, naglakas loob siyang pumunta sa istasyon ng pulis sa Hong Kong. Hindi para sumuko, hindi para umamin, kundi para sabihing hinahabol siya ng multo. Nagulat ang mga pulis nang dumating si Afong sa police station. Nung una, akala nila'y gawa-gawa lamang ng babae ang kanyang sinasabi. Inakala nga din nila na siya ay nababaliw. Pero habang lumalalim ang kanyang salaysay, nabuksan ang pintuan sa isang malalim, mas madugong katotohanan. Ikinuwento niya sa mga pulis ang buong istorya kung paano nila dinukot si Fang na nahantong sa kanyang pagkamatay. Idinitalya din niya kung ano ang naging papel ng Hello Kitty na manika sa krimen. Sa sobrang iyak nga ni Afong at detalyado, dito na naniwala ang mga pulis na hindi nag-iimbento ng kwento ang dalagita. Kaya naman agad kumilos ang mga otoridad para imbestigahan ang kaso. At dahil sa kanyang testimonya, inaresto ng mga pulis ang tatlong lalaki. Si Chan Manlok, ang utak ng krimen, si Long Xing Shou, ang kanyang kanang kamay, at si Long Wai Lun ang kanilang kasama. Isa sa kanila ay si Long Xing Shou ang nagtangkang tumakas papuntang mainland China. Pero sa tulong ng extradition agreement na ibalik siya sa Hong Kong at hinarap ang krimen na kanyang kinasangkutan. Ang apartment sa Tsim Sha Tsui kung saan nangyari ang lahat ay agad na sinuyod ng mga investigador. Sa loob ng apartment nakita nga nila ang mga naiwang bahagi ng katawan ni Fang at ang manika na Hello Kitty na may buntot na parang sirena. Sa loob ng interrogation room ng Hong Kong Police Headquarters, isa-isang napuno ang mga akusado. Walang halakhak, walang mayabang at lahat sila ay tahimik lamang. Si Chan Manlok, ang leader, ay nakatitig labang sa lamesa. Ang dating matapang, malamig na kriminal ngayon ay tila bangkay na nagising. Pero kahit na nakaupo na sa harap ng mga pulis, wala siyang kahit anong pagsisisi. Nang tinanong kung totoo ba ang ginawa nila kay Fan Man-yi, wala siyang sinabi. Tahimik lamang pero sa likod ng katahimikang iyon, ramdam ng mga pulis ang kanyang kasamaan. Si Long Shi-ho, ang kanyang kanang kamay ay hindi na rin nagmatigas. Unti-unti nang nagbukas ng bibig pero ang kanya lamang mga sinabi at laging may kasamang, utos lang ni Chan. Wala akong choice at sinabi niya nga na hindi siya ang pumatay. At ang pangatlong kasangkot sa krimen ay si Lu Wanglun, ang pinakabata sa tatlong mga lalaki. Halos hindi siya makatingin sa mga investigador. Sa bawat tanong, puro iwas ang kanyang sagot. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nanginginig ang kanyang mga kamay. At ang menor de edad nga na babae na si Afong, hindi siya isinama sa mga akusado.
Ginawa siyang state witness sa kabila ng kanyang partisipasyon sa krimen. Binigyan siya ng immunity kapalit ng kanyang buong salaysay. Boses niya ang bumuo ng buong kwento. Detalye sa detalye. Oras kada oras. Ibinunyag niya ang bawat sulyap ng impyernong dinanasan ni Fang bago siya binawian ng buhay. Sa sobrang ang hirap at dami ng ginawa kay Fang ay hindi na natin ito maididetalye pa. Pero ang lahat nga ng mga pangyayari ay inisa-isang ikinuwento ni Afong sa mga pulis. December 2000 nagsimula ang paglilitis ng mga akusado. Isang kasong sinubaybayan hindi lang ng buong Hong Kong kundi pati ng buong mundo. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa loob ng stop toy ay may itinatagong labi? Sa loob ng courtroom, tahimik ang lahat. Ang mga pamilya ng akusado, lahat ay nakayuko. Ang pamilya ni Fan Man-yi, wala roon. Ang prosecution, armado ng testimonya ng menor de edad na witness. Forensic reports at mga larawang hindi kaaya-ayang tingnan ng kahit sinong may konsensya. Ipinakita nila sa jury ang stuffed toy, ang Hello Kitty na manika. Nasa loob nga nito'y natagpuan ang bungo ni Fan. Habang tinutukoy ito ng fiskal, ang mga miyembro ng jury ay naiyak. Ang ilan sa publiko ay lumabas ng courtroom. Hindi dahil sawa na sila sa kaso, kundi dahil hindi nila kinaya ang inilahad ng mga pangyayari ng krimen. Ang depensa ng mga kriminal, umiwas. Sinabi nilang hindi murder ang nangyari kundi aksidente. Sinasabi nila na aksidente nilang napatay ang biktima. Ayon sa kanila, wala silang planong pumatay. Namatay si Fan sa overdose nang siya ang mismo ang uminom. Kahit na ang sinasabi ng mga eksperto, ang kinamatay ng biktima ay dahil sa mga injuries na kanyang natamo. Sinabi pa ng leader na si Chan na pinarusahan lamang nila umano si Fang pero hindi nila layuning kitilin ang buhay nito. Pero sa bawat detalye na binabanggit ng prosecution, sa bawat sugat na ipinapakita ng forensic experts, isang katotohanan ang malinaw. Hindi ito aksidente at ito ay isang kalupitan. Pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, naghayag ng hatol ang jury at hindi guilty sa murder ang mga akusado. Pero sila ay guilty sa manslaughter. At bukod doon, guilty din sila sa illegal imprisonment. Manslaughter lamang dahil walang naging ebidensya na direktang pinatay ng mga akusado si Fan. Nagtataka ka kung bakit? Dahil nga hindi na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Fan. Kung ito ba ay overdose, infection o trauma. Lalo na ang kanyang labi ay hindi na na-recover pa ng maayos. Hindi na nasuri na maigi ang kanyang labi kung ano talaga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kaya't sa kabila ng lahat ng dusa ni Fan, ang mga salarin ay nasentensyahan lamang ng life imprisonment at sila ay may posibilidad ng parol pagkalipas ng 20 years. Ang kaso na ito ay hindi lamang nanatili sa pahina ng korte. Ito ay naging bahagi nga ng pop culture at nagkaroon ng pelikula ang kasong ito. Ang Human Pork Chop ng 2001 at There Is a Secret in My Soup 2001. Nagkaroon din ng mga podcast, documentary at TV specials hindi lamang sa Hong Kong kundi sa buong mundo. Nabigyan ng parol si Luang at pinakawalan siya ng April 2014 at noong taong 2022 ay muli siyang nabalita dahil siya ay nahuli sa kasong pangmomolestya sa isang 10 years old na bata. Ayon sa mga balita, inamin niya sa korte na hinalikan at hinipuan niya ang isang bata habang sila'y magkasama sa isang elevator. At bilang parusa, siya ay sinentensya ng 1 taong pagkakakulong at ipinasok nga sa Sex Offender Registry ng Hong Kong. Taong 2012, ang apartment sa Tsim Sha Tsui, ang mismong lugar kung saan pinatay at pinirapiraso si Fan, ay tuluyan ng giniba. Walang memorial, walang marker, walang bakas ng kanyang sinapit. Tila ba si Fan ay nilipad lamang ng hangin. At ang hotel nga ngayon ay lugar na ng bagong hotel na Sorovit. Maaliwalas, malinis. Pero sa mga nakatira sa Hong Kong, hindi kailanman mawawala ang bigat ng alaala ng Hello Kitty murder. Marami nga ang naniniwala na ang espiritu ni Fan ay nananatili sa lugar. Hindi dahil sa literal na multo kundi ang mga alaala ng isang babaeng ipinagkanulo ng mundo. Ang kaso ni Fan Man-yi ay hindi lang kwento ng isang pagpatay.
Ang kwento ng kanyang buhay na hindi na maganda mula pa pagkabata hanggang sa kanyang huling hininga. Isang batang babae na iniwan ng pamilya, itinapon ng lipunan, pinagkaita ng pag-asa, at nang siya ay nagsisimulang bumangon, hinila siyang muling pababa ng mga taong ginamit ang kapangyarihan para apakan ang mga mahihina. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean, Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!